bakit hindi agad-agad nilipol ng Diyos si Satanas pagkatapos niyang magkasala? Sa Apokalipsis 12 hanggang 9, inalis ng Diyos si Satanas na noon ay si Lucifer sa lupa. Ngunit pagkatapos ay mayroong isang nakalilitong tanong na sa tingin ko ay kailangang masagot. Kung si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay naging isang istorbo sa langit sa isang lawak na nadama ng Diyos na si Satanas ay hindi nakarapat-dapat sa kanyang lugar sa langit. Kung gayon, bakit siya itinapon ng Diyos sa lupa na sa halip ay binubuo ng mga nilalang na higit na mahina sa kalikasan ng pagsira lang sa kanya? Ibig kong sabihin, kung winasak ng Diyos si Satanas at ang mga nahulog na anghel sa halip na itapon sila sa lupa, hindi ba iyon na ang katapusan ng lahat? Naniniwala akong may mga katanungan at kaisipan na tumatakbo sa iyong isipan ngayon, ngunit ano kung sasabihin ko sa iyo na ang Diyos ay may tiyak na dahilan kung bakit niya itinapon si Satanas sa lupa sa halip na sirain siya? Upang maunawaan ito, kailangan muna nating maunawaan ang isang napakahalagang nangyari sa Lucas Kabanata 8. Sa Lucas Kabanata 8, si Hesukristo ay naglalakad sa lungsod ng Gadara na matatagpuan sa silangang bahagi ng Galilee nang biglang may nangyari. Isang lalaking inaalihan ng mga demonyong espiritu ang lumabas sa mga libingan kung saan siya nakatira. Malalim siyang inaalihan hanggang sa isang lawak na puputulin niya ang anumang kadena na ginamit upang higpitan ang kanyang mga paggalaw at puputulin pa ang kanyang sarili gamit ang matutulis na bagay sa ilalim ng impluwensya ng masasamang espiritu na kumikilos sa loob niya. Ngunit kaagad ang inaalihan na lalaki, nakita niya si Jesus. Agad siyang tumakbo sa kanyang mga paa. Nagsimulang magpakita ang mga demonyo sa kanya na nagsusumamo kay Jesus na huwag silang lipulin bago ang kanilang takdang panahon. Kaya't tinanong ni Jesus kung ano ang kanilang mga pangalan at ang mga demonyo ay sumagot na sila ay isang legyon na halos nangangahulugang sila ay isang pangkat ng higit sa 1,000 mga demonyo na sumakop sa katawan ng tao. Nang makita nila ang kapangyarihan at autoridad na dala ni Hesukristo, alam nilang may kapangyarihan siyang lipulin sila sa kalaliman, kaya't hiniling nila kay Jesus na itapon sila sa kawan ng mga baboy. Iniwan ang lalaki at pumasok sa mga baboy na humigit kumulang 2,000. Kaya kung sinunod mo ang partikular na pangyayaring ito, matanto mo na may kapangyarihan si Jesus na sirain ang hukbo ng mga demonyo, ngunit tumanggi siya. Ito ay dahil mayroon at may takdang panahon na itinakda mismo ng Diyos para sa pagkawasak ang mga demonyong nilalang na ito. Ang katotohanan na ang hanay ng mga demonyo ay kumilala na may takdang panahon para sa kanila ay nagpapatunay na alam nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay gumagawa sa panahon at mga panahon kahit na hindi siya pinaghihigpitan ng panahon at mga panahon. Kaya't hindi itinapon ng Diyos si Satanas sa lupa dahil wala siyang kapangyarihan o hindi siya kayang sirain, ngunit dahil mayroon siyang takdang panahon kung saan niya ito gagawin. Ang kahangahangang katotohanan na maraming tao ang hindi seryoso ay na hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa awa ni Satanas at ng kanyang mga demonyo. Sa halip ay malinaw na sinasabi ng Biblia mula sa sariling bibig ni Kristo na binigyan niya tayo ng kapangyarihang manginig. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo at ang lahat ng mga nilalang ng kadiliman sa Lucas 10:17 hanggang 18. Kaya sa konklusyon, magagawa at kayang lipulin ng Diyos si Satanas sa kalooban. Sa katunayan, nilinaw ng Biblia kung paano magaganap ang pagkawasak ni Satanas at kung kailan ito mangyayari. Kaya kung magtaka ka kung bakit hindi nilipol ng Diyos si Satanas minsan at magpakailanman, laging alamin na si Satanas ay pupuksain, ngunit sa takdang panahon na naka-schedule para sa kanya.
Ang sabik like sa video na ito ay magpapasigla sa amin upang makagawa ng higit pang mga video, kaya mabait na i-like, ibahagi, mag-subscribe at tingnan ang aming iba pang mga video.